Okay? Oh, salamat po. Di bakit nung araw, pwede mag-celebrate ng Christmas? Lumaki ko sa iglesia yun eh. Oo, pumupunta pa ako matandang Peles. Namamasko kami roon. Hindi ba namamasko kami roon? Ano ang iglesia sinasabi niyo? Aba, yung iglesia ni Cristo. Na pinamamahalaan ng mga Manalo. Oo. Nagaban yun ninong ko at yung matandang yun akin naman ginagalag yun sa kanyang tatandaan. Pero ako'y nagtataka lang kung bakit ang mga panahon hindi bawal. Kaparis din nung araw bawal ang alahas. Pero nung magustuhan niya yung alahas, hindi na bawal. Ano yung hindi bawal ng alin? Nung panahon yung kanya? Dahil nung ako'y nandodot, maliit pa ako nagpupunta kami pagka-araw ng Pasko, pumupunta kami sa kanya. Binibigyan kami na aginaldo. Teka. Oh. Doon kami... Ang gimaong Village Manalo ay naniniwala. Oo, ganun na nga lalabas noon. Kung hindi naniniwala, ba't kami tatawagin doon? Bibigyan ka rin. Oo, ba't bibigyan pa ako na ginaldo? Nakita ninyo, O ngayon, nung mga huling araw, nakapagtataka, bawal na ngayon. Wala nang Pasko. Bakit? Pinalita ng tao na naman. Papaano kung Pasko, imbis na maihandog sa kanilang pasalamat, nauubos sa pagbili ng regalo. Yan, naisip nila yan. Ba't ba humingi na itong ating pasalamat? Bako, dahil sa Pasko, pagbawal natin yung Pasko. Ayan, nakita niyo na? Yan ang hindi nalalaman ng maraming mga kapatid. Nakikita ba ninyo? Buksan naman sana natin ang ating panglasa at ang ating pandinig. Matagal na yung matamis sa bibig natin, hindi pa natin nalalasahan. Na ano? Yung araw, hindi bawal. Ngayon, huminaabuloy, bawal na. Imbis na mapunta sa mga regalo o saan mong paghahandaan kung Pasko, doon sa pasalamat na lang nalagay. Anong katwiran yan? Ganyan ba aral ng sugo? Ha? Sa pasimula hindi alam? Nung malapit na mamatay, bawal na. Oh, ano ang katwiran dyan? Hindi, ang tanong niya sarili niya kaon Kaya nga ako wala na rin ngayon Dahil nga doon sa mga ganun sistema bawal ang alahas. Nung magustuhan ng alahas, hindi na bawal. Noong araw, celebration ng Pasko. Oo, lahat kami. Maligayang Pasko, kapatid ng Manalo. Maligayang Pasko naman, iyo. Opo! Lumaki ko sabi dyan Nabibigayan Oo, nagbibigayan din. Binibigyan kayo? Oba, Tanggap niyo naman? Oba, siyempre. Ba't hindi tatanggap yung bigay? Dahil lalo na yung matagal. Sila, binibigyan din naman niya. Tinatanggap din naman nila. Opo. Talagang ganyan Bakit? Hindi siya celebral din naman Yung sinasabi yung Panginoon sa Kristo, plag-e-ele-ele, ano yun? Alin? Kayo ba yun? Alin? Kinakantahan pa ninyo? Ano? Ang Panginoon sa Kristo bilang Panginoon, bilang Diyos? Hindi. May awat pa noon sa seminaryo na si Kristo Diyos. Ganyan yung iglesia niya. Nang pasimula, hanggang nung nagturo lang itong si Salvador de la Cruz na si Kristo tao, si Badong, na taga Mindoro, bago na ang doktrina. Hindi na Diyos si Kristo. Dati Diyos. At sabi naman ni Ginoong, yumao na rin yung aking kinakapatid na yun, si Benjamin Santiago. Ang sabi niya, kung gusto niyong tanggapin, si Kristo Diyos na may Diyos. Hindi kinisilala din pala niyo yung Diyos. Nandun sa pasuguyo. Maliwanag. Kung gusto niyong tanggapin, si Kristo Diyos. Talaga naman tinatanggap nila si Kristo Diyos Ngayon na lamang itong mga huling araw na talagang ipinagdidikdik ang tao, hindi na Diyos. Pero nung pasimula, Diyos. Mga awit sa inaryo, Diyos. Na hindi pa nagtuturo ngayon ito si Salvador de la Cruz. Si Badong de la Cruz na taga Mindoro, patay na rin yun. Nasabihin, kapatid na, bakit yan sabi ni Jesus ni tao? Tama yan. Hindi ba Diyos si Cristo? Diyos at tao. Dahil ngayon wala na yung Diyos, tao na lang. Yung mga aral na yan. Bakit paano nga naman? Tatawagan ng pansin yan? Kasi may nababasa nga naman sa Biblia, pinagdidiinan tayo sa Biblia, ang taong si... talaga naman totoo, tinatanggap natin
Kaya nga yung isang minuto napamulagat eh. Nung sabihin niya, eto, gato na, si Kristo tao. Sabi ko, sino tututo dyan? Maliwanag sa Biblia yan. Hindi, Hindi ba kayo naniniwala na si Kristo Diyos po? Ibig mo sabihin, kung ako maniwala si Kristo Diyos, hindi na ako maniniwala si Kristo tao? Paano kung hindi siya naging tao? Sige mo na. Kung si Kristo ay Diyos, no? Ang Diyos ba ay may kapangyarihan maging tao? Wag na. Wag mo tawagin makapangyarihan. Okay. Ang tao ba naman ay may kapangyarihan maging Diyos? Paano yun? Yun ang hindi Si Kristo bilang tao, hindi siya po pwede maging Diyos. Hindi. Diyos muna eh. Kayo naman bali. Inuuna niyo. Yung huli, ginawa niyo una. Wag naman ganyan. Parang yung, nauna ka sa iklugat sa manok. Hindi yung manok. Manok ang nilalang, hindi yung itlog. Yung manok muna. Sabat kung walang manok, walang mangingitlog. Wala naman itlog, wala naman manok. Ha? Kung wala itlog, walang manok, walang pipisain eh. Alin? Ay, bilang manok eh, kaya lamang... Kung walang manok, walang itlog. Kung walang itlog, wala rin pipisain manok. Ngayon na lang yun. Sapat dumami na nga. Ganun na nga ang pagdami. Pero ano ang una? Ano ba? Adan ang una. Ang manok ba ang manok ba nilalang? Opo, lahat ng hayop, nilalang. Yun ang una. Paano magkakaroon ng reproduction? Hindi, napag-usapan din lang yung paglalang. Opo. Bakit naglalang pang Diyos ng mga hayop na hindi pinakikinabangan, nakakasakit pa? Ha? Para ipakita kapangyarihan ng Diyos. Baka ang kala niyo ang kaya ko lang gawin yung mabuti. Ito, kakagating kayo niya pagkakailulukulo ko. Di marunong din ang Diyos. Makapangyarihan talaga. Baka akala niyo, marunong na akong gumawa ng puti. Gagawa din ako ng itim. Kaya may itim na tao. Ito na ganyan yun eh. Ha? Kaya nga sabi ng Diyos, niligay ko sa inyong harapan ang mabuti at masama. Ang piliin niyo yung mabuti. Alin ang mabuti? Ipagdiwang siya ito sa kanyang kapanganakan. Ba't ngayon bawal na sa inyo? Nung araw okay. Kita nyo na yan. Bakit nung araw bawal ang alahas? Ngayon okay na. Nung araw, walang kwenta lamang. Nung araw walang kwenta. Ngayon meron na. Ang dami niyan. Ang dami niyan. Buksan natin ang ating pag-iisip at ang ating puso, mga kapatid. Ako hindi nagagalit sa inyo. Ito'y pag-ibig ko sa inyo. In the spirit of Christmas. In the spirit of Christmas, hindi ang pagkatao ninyo ang ating pinipintasan. Walang personal lang. Walang personal dyan. Alam na, hindi naman. Hindi mo naintindihan niya. Kasi naman sila, nagpapaliwanag sila ng paliwanag nila laban sa doktrina ng Katoliko. Hindi naman nila nilalagay yung kanilang sarili na para personalin. Ano kaya yung ibig nila sabihin na ang mga Katoliko sa demonyo? Hindi, yung sa gawain. Sino na inyo? Sa gawain. Yung gawain sa demonyo. Yung protestante, ganito, yung gawain ng protestante sa demonyo. Nang patungan ng kamay ang kanilang kapatid na matanda ng mga protestante, gawa din ng demonyo yun. Ayun naman, nakakita lang kayo nakaprasong butas, pinalaki ninyo Pwede naman pag walang bahala na yung bagay na yun Pinalalaki lang ninyo Tingnan mo ang baksik ng utos ng Diyos, kahit tuldok, kahit baksik. Baksik lang. Utos ng Diyos. Ni tuldok, ni kudlik, huwag ka magbabawas, huwag ka magdadagdag. Ito, limpak na pagbabago, hindi pa nararamdaman at napupunat. Kapatid, buksan naman natin ng konti. Thank you. Ano naman po? Okay, ikaw Santiago mga kaibigan, ha? Po, lalabas na maling paniniwala yung Disyembre 25. Preparatory to that maling paniniwala, ginagamit yung simbang gabi o tawag dyan yata Misa de Gallo. Yung po Misa de Gallo na yan, bagay kung Misa de Gallo, ibig sabihin Misa ng tandang yun dahil yung Gallo tandang po at yun namang Gallina yun naman inahing manok na may sapula na masarap na itinitinola yan. Hindi, ibig sabihin niya kasi madaling araw Opo. Madaling araw. Lagba ko. Hello, lagba ko. Ayan, meron tayong itatopic for today sa magkakaibang oras. Ito yung impyerno, ang Christmas lights. Bakit may Christmas lights ang mga Katoliko?
Bakit meron tayong Christmas tree? Anong pinag-ugatan? May Pasko nga ba yung Iglesia ni Cristo? Ni Felix Manalo? Kung ano yung naidudulot na sumpa kapag ang magulang nanumpa sa mga anak? Bakit may holy water at saka yung stand ni Ellie Soriano patungkol sa pag-i-snow sa Christmas Day? Di ba? Meron tayong nakikita na pag-i-snow sa Christmas Day. So, dapat nating malaman yan isa-isa. But, from now, ito ay by request, no, na dapat nating bigyan ng presentation. Shout out kay Kuya Jerome Supply Lampios. Thank you po sa paglo-load sa akin, no, at makakapag-live tayo, but I don't know kung tayo ba ay tawag neto, tayo ba ay lag ba ako? Putol-putol ba? Kasi lakas ng ulan dito para matigil ko kung magla-live pa ba ako. Lag ba ako? Yan, kagigising ko lang. Ang breakfast ko is pinakulo ang talbos. Yan ang aking coffee for today kasi ang lakas ng ulan. Lag ba ako, Ate Ann? Anti-DP, lag. Lag ba? Uy, sagot. Teka nga, titignan ko na lang sa Facebook ko. Baka... Wait lang ha, check natin kung lag ako. Lag ba? Hello? Tintin, lag ba ako? Lag ba, Tin? Okay, let's start. Magi-start tayo dito sa sa Pasko ng INC muna, no? Sa mga nandito sa live at sa mga manonood, you have to listen to this very carefully kasi hindi po okay. Hindi po okay lang po. Okay. Magi-start tayo dito sa presentations natin regarding sa Pasko ng INC kasi nakikita ko sa newsfeed ko yung iba't ibang mga reaksyon ng mga tao, iba't ibang mga kinaanibang denominations patungkol sa iba't ibang mga ideas regarding sa Christmas. At mahalaga sa mga taong nagpaparatang that the Christmas Day ng Catholic Church is a pagan, they have to know first kung ano ba talaga yung Christmas natin. Bakit ang Catholic Church ay nagpapasko? Bakit may Pasko? At napakahaba nito, no? Meron akong history ng New Year. Bakit January 1? History ng Christmas ng Catholic Church. It was based on the historical facts and events sa mga early Christians natin. So we have to know this para mas lalo nating maintindihan yung history ng faith na meron tayo, no? Based sa pagiging Katoliko natin. So mag-start muna tayo sa Christmas ng INC, then mag-i-stop ako para ipagpatuloy yung second topic. So sunod-sunod to at dedicated to sa lahat ng mga Catholic na sumusuport sa akin at paunang hirit sa pagbabalik ni San Rio sa pagla-live regarding sa mga histories and doctrines ng ating simbahan. So, isa sa pinakamalaki na event or na occasions na ipinagdiriwang ng buong mundo yung Pasko. 'Di ba? Buong mundo tayo ay nagdidiwang ng Kapaskuhan. So, we have to understand kung ano ba Pasko na meron to at paano natin mapapatunayan na even ng mga INC ay nagpapasko. 1899, sa ilalim ni William McKinley, the President of the United States of America, siya ay nag-decide na magkaroon tayo ng sect registration sa Pilipinas. Why? Dahil to sa founder ng Baptist. No, yung founder ng Baptist, Smith ang apelido, I forgot his first name.
Etong si Smith, siya ay nagbigay ng suggestion o let's say nagprotest sa President ng United States of America na paano nga naman maililigal yung mga outside the Catholic Protestant para makapagturo. Kasi during that time, dahil tayo ay nasa ilalim ng Spanish colony, nung hindi pa tayo nakukubkob ng Amerika, hindi po pwede na magturo ang mga Protestant. Hindi sila pwedeng magtatag ng kanilang mga iglesia dahil ang batas noon, ang gobyerno ay nagpapasakop sa simbahan. Nagpapasakop sila. So, ang naging batas ng bawat government noon, kapag merong isang heretiko na nagturo against sa doctrines ng Catholic Church, pinarurusahan ng batas. But, hindi yan utos ng ating simbahan. So, noong 1899, when William McKinley declared na ang Pilipinas, tayo ay magiging open sa pagyakap sa mga Protestant denominations, dito nagkaroon ng Protestant sa ating bansa. Isa sa mga Protestant o yung kauna-unahang Protestant na nagpunta sa ating Pilipinas during that time nung hindi pa nailalatag ni William McKinley yung sect registration, ang mga Methodist. 1900s nang pumasok o nang pinasok tayo ng mga Methodist. At napaka-fresh pa during that time ng ating bansa bilang isang Catholic country. Katolikong bansa ang Pilipinas kasi ang nag-convert ng Philippines into pagan kasi nung pumasok ang mga Kastila dito sa Pilipinas nung April 15, 21, if I was not mistaken, April 21 or April 27, 1521, nung pumasok sila rito sa Pilipinas, ang bansang Pilipinas ay pagano. Ang mga Pilipino na naninirahan sa Pilipinas ay naniniwala kay Bathala. Hindi ba? Meron tayong tinatawag na Bathala at iba't ibang mga Diyos-Diyosan na kung saan dun din nag-originate. Pag sinabing nag-originate, dun din nagmula o nagsimula yung mga pamahiin. Yan yung pagwawali sa gabi, yan yung pagdadala ng pagkain mula sa patay, masama daw, wag magsusuklay ng buhok sa gabi, wag maliligo pag may paunang dalaw ka. Yang mga paniniwalang yan na tinatawag nating superstitious belief or pamahiin, yan ay galing sa mga pagano. Yan ay hindi Kristiyanong paniniwala na which is kinokondemn ng ating simbahan. Diba? Na huwag kayong maniniwala sa pamahiin kasi yan ay galing sa aral ng mga pagano. Now, so, noong 1900s, nang pinayagan ni William McKinley na pumasok ang mga Methodist dito sa Pilipinas, nagtangka ang mga Methodist Protestant na bumili ng mga lupa sa ating bansa, na which is, hindi ipinagbili ng mga Pilipino noon ang kanilang mga lupain sa pag-aakala at sa kaalaman na bibili ng lupa ang mga Methodist Protestant sa Pilipinas para magtayo ng mga kapilya nila. So, pinagdamot ng mga Pilipino, yan na ay hindi kayo pwedeng bumili dito. Noong 1901, nang magtatag ang kauna-unahang protestanteng Pilipino na tinatawag na Iglesia ni Cristo, INK, o Misyon Kristiyana. Tinatawag din silang Misyon Kristiyana. Itong INK na to, ito ay naitatag sa Moraita. Sa Moraita to, na which is dito kinuha yung pangalan ng INK, na which is INC ngayon. Pero yung nakalagay dun sa Security and Exchange Commission, dito sa Batas ng Pilipinas, sa government natin, ay INK. Pero yung daladala ng mga kaanib ni Felix Manalo is INC. Pinalitan yan kasi nagkaroon ng issue at dinimanda si Felix Manalo ng nauna sa kanila na which is Iglesia ni Cristo o Misyon Kristiyana kung bakit nila ginaya yung pangalan. So, napilitan niyang baguhin na gawing acronym na INC. But originally, kahit tignan po natin sa registration ng INC ngayon, INK po yung nakalathala doon. And they have 19 founders. 19 founders po
ang meron sa INC, no? At yan up to now, yan ay nakatala sa Security and Exchange Commission. So bakit kailangan natin itong pag-usapan? Dahil maugong at maingay yung pagre-react ng iba't ibang mga denominations patungkol sa ating Kapaskuhan, dahil we all know every year tayo ay nagpapasko at maugong to sa Pilipinas, nagre-react din yung mga hindi nagse-celebrate ng Christmas. And it is our duty to explain and to express kung bakit ba tayo nagpapasko. Kung lalagyan natin ng logic, 1899, nung inaprubahan ni William McKinley na magkaroon ng Protestant sa Pilipinas, 1900s nang pumunta ang Methodist Protestant sa Pilipinas, at 1901, nung nagtatag well, I don't know if they are Filipinos, kasi yung pagkaka-research ko sa Mission Kristiyana, may mga foreigner din no? So, nung niregistered nila yan sa Pilipinas, 1901, tong Mission Kristiyana na ito, ang bansa natin ay pure Catholic. Hindi ba? Hindi pa pwede kasing magturo during that time na, halimbawa ako, Protestant ako, di ba? Halimbawa lang, 1901 ako ay founder ng Christian Mission, o ano tawag doon? Na wala tuloy ako. Ano bang sinabi ko kanina, yung Christian Mission, yung INK, o yun na lang. So, nung 1901, kung ako yung magiging founder nun, hindi tayo pwedeng magturo about hindi ka pwedeng magdaos ng Pasko. Why? Bago pasukin ng Protestant ang bansang Pilipinas, ang buong Pilipino sa Pilipinas ay nagdidiwang ng Kapaskuhan. Hindi sila makakakuha ng kaanib kung ang ituturo nila sa lahat ng mamamayan dito sa Pilipinas during that time ay wag magdaos ng Pasko. Tama? Hindi, ayon, Mission Kristiyana. Halimbawa, ako founder ng Mission Kristiyana, hindi ako pwedeng magsabi na kakatatag ko lang dito sa Pilipinas. Syempre, pag magtatatag ka dito sa Pilipinas, lahat ng mga Pilipino rito, nagpapasko. Diba? It's either nagpapasko, ang Pilipinas, meron ding mga Chinese, hindi walang Pasko, iba din yung kanilang New Year, may Muslim din. But they considered as religion. Iba yung religion sa Protestant. Pag sinabing Protestant, denominasyon lang yan. Yan ang sekta ng religion. Pag sinabing Protestant, once again, yan ay denominations ng isang religion o tinatawag nating sulpot. So, kung magtatatag tayo ng isang sekta sa Pilipinas at yung pagtatatagan mong bansa ay bansa na kung saan ang buong tao doon ay nagdadaos ng Pasko, hindi ka pwedeng sumalungat. Wala nga anib sa iyo Sinong sasali? 'Di ba? Kumbaga, mau-OP kayo, lahat kami nagpapasko. Tapos kung 10 lang kayo diyan sa pagiging sulpot nyo, 'di ba, na hindi kayo magpapasko, hindi pwedeng mangyari 'yon. Kaya nung pumasok dito yung mga sulpot, nung mga panahong hilaw pa ang protestante sa Pilipinas, sila ay nakikibahagi at nakikiisa sa pagdadaos ng Kapaskuhan dito sa Pilipinas. Hindi sila pwedeng sumalungat dahil nung pumasok sila sa Pilipinas, ang Pilipinas ay isang Katolikong Kristiyanong bansa. Ngayon, dito tayo sa pag-uugnay kay Felix Manalo. Si Felix Manalo nagsimula ang kanyang pagbabautismo sa Ilog Pasig noong December 25, 1913, dyan sa Ilog Pasig. Dyan siya nagbautismo at binautismuhan niya yung kanyang mga itatalaga bilang mga mamumuno sa kanyang balak itatag na iglesia. Actually, on that moment, wala naman siya talagang plano na iparehistro yung INC na yan. No? Kaya lang, dahil sa pambubuli ng mga Protestant na dumating sa Pilipinas, kabilang narito ang Seventh-day Adventist sa pangmamaliit at pangahamak nila sa namayapang si Felix Manalo. Si Felix Manalo ay napuwersa na magpunta sa Security and Exchange Commission para iparehistro ang Iglesia ni Cristo, which is ang acronym ay INK.
INK pa po yun. Ngayon, hindi po totoo na ang sinasabi ng kaanib ng Iglesia ni Cristo, which is INC ngayon, ni Felix Manalo, na wala silang Pasko. Marami akong mga katibayan, marami akong mga standard references, ito ay galing mismo sa kanilang mga pasugo, at meron akong voice recorded. Voice recorded ito, na kung saan ito ay mula pa sa panahon baka hindi pa rin tayo buhay, yung mga kaedad ko. No, so isa ito sa mga matatandang ministro noon na kung saan sa mga panahon na yon nagdadao sila ng Kapaskuhan. At ipapaliwanag ko din sa inyo sa mga susunod na araw kung kailan nawala yung Pasko sa sekta ng INC at kung sino yung nagtanggal. Pero noon po nagpapasko sila. Bakit? Si Felix Manalo ay isang sakristan ng simbahang Katoliko. Ang kanyang ina at ang kanyang ama ay deboto na Katoliko. Kaya nung pumanaw si Felix Manalo, hindi niya na-convert ang sarili niyang magulang. Dinala-dala ni Felix Manalo yung salitang Manalo, unang-una dahil madali itong maunawaan. Kasi pag sinabing Manalo, sa atin, winner. Diba? Dala-dala ni Felix Manalo yung apelido ng kanyang ina. Ang tunay na ano talaga ni Felix Manalo is Felix Manalo Isagun. Isagun yan, yun ang apelido ng kanyang ama. Pero nung namatay yung kanyang ama, at sa palagay ni Felix Manalo is madaling ma-commercialize yung kanyang itatatag na sekta, siya ay nagpalit ng pangalan at ginawa niya itong Felix Isagun Manalo. Pero ang tunay pong pangalan niya is Felix Manalo Isagun. So, ayon po sa history, si Felix Isagun Manalo at yung kanyang itinatag na simbahan, which is Iglesia ni Cristo, sila po ay lehitimo na nagdiriwang ng Kapaskuhan noon. May Christmas yan sila, hindi pwedeng wala. Wala kang maaakay na mga Pilipino noon pag hindi sila a-adapt sa mga okasyon na ipinagdiriwang sa Pilipinas. Because during that time, 1913, hilaw na hilaw pa ang Protestantism sa Pilipinas. At kalimitan sa mga naakay ni Felix Manalo, mga Katoliko. At ang mga Katolikong naakay niya na ito ay sanay na nagdadaos ng Kapaskuhan. Hindi niya pwedeng pigilan yon. Sasabihin niya, o kayong mga naakay ko, wag kayong magpapasko. Hindi pwede kasi ang Pilipinas, ang tradisyon natin dito, Pasko. At yung mga naakay niya na tagasunod niya, which is his followers, mga Katoliko. Kaya, sa panahon ni Felix Manalo, nung siya'y nabubuhay, meron silang selebrasyon ng pagdiriwang ng Pasko. Maliwanag Okay. Etong Iglesia ni Cristo, natatag ni Felix Manalo, ay sumibol nang ang unang 14 na tao na nagbalik loob ay nabinyagan sa Iglesia ni Cristo na tatag ni Felix Manalo noong araw ng Pasko, December 25, 1930. So 14 people yung unang bininyagan ni Felix Manalo nung siya ay nagpapasimula ng mangaral at magtatag ng kanyang iglesia. So 14 na tao yon. At yan ay naganap noong December 25, 1913 sa Ilog, Pasig. At ito ay kanyang inilarawan at pagtatalaga bilang pasasalamat o year-end Thanksgiving bago ang 1990s. So, yung pagbabautismo niya noon dahil nga Pasko, at hindi naman siya pwedeng umandap ng Pasko dahil si Felix Manalo ay hindi naman Katoliko. Ito ay kanyang inilarawan bilang pasasalamat o year-end Thanksgiving. So wala pang 1990s, ito ay inilarawan na ni Felix Manalo na tatawagin natin itong year-end Thanksgiving. Now, ipinagdiriwang ba ng sekta ng INC yung araw ng Kapaskuhan na siyang idinadaos natin dito sa Pilipinas? May Pasko nga ba sila? Sila ba talaga ay lehitimong nagdiriwang o sila ba talaga ay sigurado ba tayong nagdadaos ng Kapaskuhan? Yes. Yes. Okay.
nakuha ni Felix Manalo ang katungkulan bilang founder at tagapamahala ng Iglesia ni Cristo noong December 25, 1918. Ito ang ikalimang anibersaryo ng Iglesia ni Cristo noong December 25, 1918. So, Felix Manalo, nung ipinarehistro niya yung INC, di ba, pinarehistro niya, hindi pa siya yung punong tagapamahala. Hindi pa siya yung leader. Hindi pa siya kinikilala bilang founder. Bakit? 19 founders yan. Yan ang nakatala sa Security and Exchange Commission. Kumbaga, yung 19 na founder, lahat yan pantay-pantay. Walang mataas, walang mababa. So, itong Iglesia ni Cristo na to, siya ang isa sa iglesia na may 19 na founder na may mga babae pa. At ang nakakapagtaka dito, ang pagkakaalam ko pag sinabing founder, isa. 'Di ba? Pag sinabing founder, isa. Hindi pa pwedeng maging 19 founder nga eh. Kaya nga the Catholic Church was founded by Jesus Christ 33 AD. Anno Domini. 'Di ba? So kasi isa lang. Pero sa INC 19. No? So si Felix Manalo, siya ay naihalal o nakuha niya yung pagiging pinakapuno at pinaka-leader ng sekta ng INC noong December 25, araw din ng Pasko, 1980. Ito ay kasagsagan ng pagdiriwang nila ng ikalimang anibersaryo ng pagkakatatag ng kanilang iglesia. Doon pa lang siya naging puno, pinakamataas na ministro. At dahil dito, ito ay mas lalong nagpatunay na ang Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo ay nagsimula na maitatag noong taong 1913. 1913 po, nagsimulang maitatag ang INC ni Felix Manalo at hindi 1914. Hindi po yan sa Punta Santa Ana na itatag. Nagsimula yan sa Ilog Pasig, December 25, araw ng Kapaskuhan, 1913. At ito rin ay malinaw na paghahayag at argumento na ang INC ni Felix Manalo ay nagsimula bilang isang simbahan o iglesia noong December 25, 1913. So yung pagsasabi nila ng Iglesia ni Cristo, simbahan ni Cristo, yan ay nagsimula December 25, 1913 sa Ilog Pasig, hindi po sa Punta Santa Ana. So dito pa lang sa statement na to, sila ay nagsimula sa mismong araw ng Kapaskuhan. Ang pagkakatatag po ng INC ay nagsimula sa araw ng Kapaskuhan na kung saan tayo ay nagdiriwang ng tradisyonal na gawain o selebrasyon ng pagiging Kristiyano ng simbahang Katolika. Meron ba tayong katibayan dito? Meron. Dito sa Pasugo, July 27, 1989, Pasugo to. Pasugo yung gagamitin natin para maging accurate at maging valid yung mga references natin, no? Dito sa Pasugo, July 27, 1989, ang sabi dito, na ang mga unang bayan ng kanyang pangangaral ay nabautismuhan sa Ilog Pasig noong huling bahagi ng 1913. Yan ang sabi. 'Di ba? Pasugo, July 27, 1989. Hindi ito alam ng mga ibang mga kaanib ng INC kasi ang pasugo nila, as far as I know, nagbabago yan buwan-buwan. Nagbabago siya. So natatabunan yung iba't ibang segment, pero dahil sa masisipag na pagsisipi at pagsusuri, hindi lang ng Katolikong simbahan, kundi ng iba't ibang mga Protestant denominations, nailabas o nailantad ang mga naturang pasugong ito na kanilang
ipinablish sa panahon ng hindi pa nabubuhay yung mga henerasyon na nasa kasalukuyang panahon. So, meaning to say, noong July 27, 1989, nag-publish ang kanilang pasugo na nagsasabi na ang mga unang bunga ng kanyang pangangaral ay nabautismohan sa Ilog Pasig noong huling bahagi ng 1913. So, hindi po yan 1914 Punta Santa Ana. Yung 1914 Punta Santa Ana, yan ay naitatag dahil sa Security and Exchange Commission. Pero nung hindi pa po yan na ire-register ni Felix Manalo sa Security and Exchange Commission, naitatag na po yung INK ni Felix Manalo noong December 25, 1913 na may 14 na dating Katolikong kaakay. At hindi ko alam kung paano sila nagbautismuhan doon. Hindi ko alam kung sumisid, lumubog, nag-floating, walang nakakaalam. Kung paano bininyagan si Felix Manalo, sino nagbinyag, saan sila kumuha ng authorization para binyagan sila, walang nakakaalam. Sila lang. Siguro one by one, step by step, no? Hindi natin alam kung sino yung nauna at kung sino yung pangalawa. Kasi dun pa lang sa pagbibinyag, kung ang founder ay si Felix Manalo, sino nagbinyag sa kanya? Dapat ang magbibinyag sa founder ay yung mas mataas. Hindi pwedeng ang magbinyag sa founder yung kaanib. So kung founder si Felix Manalo, sino nagbinyag sa kanya para maging INC siya? 'Di ba? Halimbawa kung ako magpa-founder, dapat ang magtatalaga sa akin yung mas mataas sa akin. Pero dahil si Felix Manalo yung pinakamataas at tumahalili bilang founder ng INC, sino nga naman ang nagbinyag? Kasama nung 14 na taong akay niya, walang nakakaalam. Ngayon, kung ang INC 1914 o kung yung Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo ay ipinagdiriwang ang bagong taon, nagno-New Year sila, di ba? Itong mga kaanib ni Felix Manalo, sila ay nagdadaos, nagse-celebrate ng bagong taon, gamit-gamit ang ano yung gamit-gamit nila? Yung Gregorian calendar na binuo ng Catholic Church. Yung mga kalendaryo natin ngayon, nakikita nyo tong calendar na to? Pakita ko sa inyo, ha? Eto. Yan. Yan ang Gregorian calendar. Pag sinabing Gregorian calendar, ito yung tinatawag na Catholic calendar. Ito po yung binuo ng Catholic Church para gamitin ng mga Katolikong kaanib. Meron po tayong sariling kalendaryo. Yan. Ito yung tinatawag na Gregorian calendar. So, nagdadaos ang kaanib ni Felix Manalo ng bagong taon gamit ang Gregorian calendar na binuo ng Catholic Church. Ngayon, kung gamit-gamit ng mga INC ni Felix Manalo ang Gregorian calendar, which is para mag-celebrate ng New Year, diba? Gumagamit sila nito. Even their birthdays, gumagamit sila ng Gregorian calendar. Well, sa aking palagay, mas siguro naman mas katanggap-tanggap, no? Mas katanggap-tanggap sa kaanib ng INC, which is ang founder ay si Felix Manalo, na ipagdiwang ang kanilang anibersaryo ng December 25 gaya ng ipinagdiriwang noon ni Felix Manalo. Ang tunay na anniversary po ng Iglesia ni Cristo, December 25 talaga. Bakit December 25? Bakit araw ng Kapaskuhan? Dahil naniniwala noon si Felix Manalo na ang kanyang pagtatatag ng isang iglesia ay pagpapakita ng muling pagsilang kasabay ng pagsilang ng ating Panginoon. Sa pagsilang ng ating Panginoon, dahil tayo ay naniniwala na ang December 25, yan ay araw ng kapanganakan ni Jesus, ng batang si Jesus. Araw ng kapanganakan, hindi po araw-araw pinapanganak. Magkaiba yon. Sa madaling salita, yan yung birthday, no, ng ating Panginoon. Birth date, petsa, kung anong araw siyang sinilang. So,
Ang ginawa ni Felix Manalo, nung hindi pa nababago yan, December 25 talaga ang kanilang anniversary. Isinabay niya yan sa pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo. December 25 po talaga ang kanilang anniversary. Kaya nga po yung pagtatalaga kay Felix Manalo bilang pinakapunong ministro ay naganap ng December 25, 1918. Hindi po July 27. Dahil nagsimula ang pagkakabuo ng INC December 25. Yan po talaga ang kanilang anibersaryo. Katapat ng pagdadaos ng Kapaskuhan nating mga Katoliko. Dahil that time, kung sila magdadaos nga naman ng July 27, sinong pupunta? Kakaunti pa lang noon ng mga INC. So, sinabay nila yan sa okasyon ng buong Pilipinas para hindi naman sila ma-OP. Hindi sila ma-left out. Tama? Okay. Ngayon, ang baryo ng Punta Santa Ana, no, itong lugar sa Punta Santa Ana dito sa Metro Manila, pinasimulan ni Felix Manalo na tuparin ang propesiya ng Diyos tungkol sa kanyang pagiging huling sugo sa malayong silangan sa mga panahon na tinatawag niya tong mga dulo ng mundo. Unang ipinakilala ni Felix Manalo ang kanyang iglesia sa mga manggagawa ng Atlantic, Gulf and Pacific Company, AG&P. Ang unang bunga ng kanyang pangangaral ay nabautismohan sa Ilog Pasig noong huling bahagi ng 1913. Ito ay mababasa sa Pasugo, July 27, 1989. Ulit, I repeat, sabi sa Pasugo, Hulyo 27, 1989 o July 27, 1989, ang sabi dito, ang baryo ng Punta Santa Ana, sinimulan ni Felix Manalo na tuparin, sinimulan. So, hindi siya yung pasimula. Si Felix Manalo ang nagsimula. Sarili niyang kakayahan, sarili niyang interpretasyon, sarili niyang imahinasyon, sarili niyang pag-iisip. So, hindi siya ang nagsimula. Si Felix Manalo ang nagpasimula. So, wala naman sigurong karapatan si Felix Manalo na magpasimula. Dapat ang magpapasimula niyan yung mga sinaunang Kristiyano. Tama? Pero ang sabi sa kanilang Pasugo, July 27, 1989, ang baryo ng Punta Santa Ana, sinimulan ni Felix Manalo. Sinimulan ni Felix Manalo na tuparin ang mga propesiya ng Diyos tungkol sa kanyang pagiging huling sugo sa malayong silangan sa mga panahon na tinatawag niya tong mga dulo ng mundo. So meaning to say, sinimulan daw ni Felix Manalo na tuparin ang mga propesiya. Si Felix Manalo ang nagsimula. Saan niya kinuha yung idea na siya yung nasa propesiya? Bakit niya pasisimulan ni Felix Manalong tuparin ang mga propesiya kung wala namang nagdidikta o naguutos na siya yung nasa propesiya? Bago tayo gumawa ng isang aksyon para tumupad sa isang propesiya, dapat may mag-uutos sa'yo. Sino yung dapat mag-uutos sa propesiya? Ang Diyos mismo. Katulad ng mga propeta, katulad ng mga alagad. Diba sinabi ni Kristo, humayo kayong mga alagad ko, bautismuhan nyo sila sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Inutusan sila ng Diyos. Maging ang mga propeta. Diba? Ikaw, Moises, magpunta ka sa bayan ng Israel, iligtas mo sila sa pagkakaalipin sa bayan ng Ehipto. Sa loob ng 300 taon na pagkakaalipin, iligtas mo sila, Moises, pumunta ka doon. Kagaya ni Ciro, ikaw ang magliligtas sa bayan ng Israel dahil may mga aalipin sa kanya, mga taga-Ehipto. Ikaw, Ciro, bilang isang pagano, ako ang Diyos mo, iligtas mo sila. At ikaw ay tatawaging ibong mandaragit. Yun yung pagtupad sa propesiya. Yun yung pagtupad sa kung saan nais ng Diyos na gawin mo yung kanyang mga plano. Pero ayon dito sa Pasugo, July 27, 1989, sinimulan ni Felix Manalo na tuparin ang mga propesiya ng Diyos tungkol sa kanyang pagiging huling sugo. Paano mo tutuparin ang propesiya na wala namang nagdidikta at nag-uutos sa'yo na ikaw ang nasa propesiya? At yung mga propesiyang
kiniklaim ni Felix Manalo ay matagal nang natupad. At hindi rin pwede na i-claim ng isang Pilipino na sila yung mababasa sa Book of Revelations, book ng pahayag. Bakit? Hindi pa yun natutupad. At hindi maaaring matupad yon sa isang taong patay na. Para matupad natin ang isang propesiya, dapat buhay ka. Pwede ka bang tumupad ng isang propesiyang patay ka? Ano yan? Gagawing zombie si Felix Manalo? Kakanta ng Zombie, 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 gaganon? Hindi pa pwede. Ang lahat ng tumupad ng mga propesiyang ito, dapat buhay magpasa hanggang ngayon. Diba? Pag sinabing Felix Manalo, siya ang huling sugo sa dulo ng mga mundo. Hindi na siya pwede pang maghalal ng panibagong sugo. Hindi pwedeng magkaroon na ipinapasa ang pagiging huling sugo sa anak, sa apo sa tuhod, sa kaapu-apuhan. Hindi ganon. Pag sinabing ikaw ang huling sugo, nandun yung tuldok. Stop na dito. Ako lang. Hindi pwede siyang manganak. Huli nga eh. Meron bang huli na nagpapatuloy? Pag sinabing huli, ikaw na yung huli, pwede pa bang lumundag sa iisa pang tao? Hindi. Dahil sa sinasabi ni Felix Manalo na siya yung huling sugo, so meaning to say, hindi na yan dapat sundan pa ni Eduardo Manalo. 'Di ba? Sino pa yung mga sumunod sa kanya? Alam ko 4 na yan eh. 'Di ba? Pang-4 yung apo na, yung apo-apo sa kaapo-apuhan. Hindi pa pwede. Kapag sinabing huling sugo ka, ikaw na yung first and last. Hindi ka na pwede pang masundan. So, doon pa lang nagkakaroon na ng conflict. At hindi pa pwedeng tuparin ni Felix Manalo ang mga propesiya nang walang nagdidikta sa kanya. Sino ang nagdikta na tuparin mo ang propesiya, Felix Manalo? Sino ang nagsalita? Sino ang nagwika? Sino ang nagpaalala sa kanya na ikaw, Felix Manalo, ang nasa propesiya? Sundin mo yan. Gawin mo yan kasi ikaw yan. Dapat may mag-uutos sa'yo. Even Christ nag-utos sa kanyang mga alagad na ganito ang gawin mo. Kaya nga lumaganap ang Christianity dahil nagpunta sila sa mga bayan ng pagano sa utos ni Christ. Kaya naging Christ si Pablo na berdugo ng mga Kristiyano, pumapatay ng mga Kristiyano sa utos ni Christ. Saul, Saulo, Saulo, bakit mo ko pinag-uusig? Sino nag-utos kay Saulo na dapat maging Kristiyano ka? Si Christ. Si Ciro na kinikilalang bayani ng Iran, ng Iraq. Si Ciro. Sino nag-utos kay Ciro? Na Ciro, pumunta ka sa bayan ng Israel, iligtas mo yung mga tao ko doon, yung mga tupa ko doon, iligtas mo. Bilang ikaw ang hari ng Mesopotamia, pumunta ka doon. Sino nag-utos? Ang Ama. Ngayon, sino ngayon ang nag-utos kay Felix Manalo na tuparin niya yung mga propesiya at siya ang nasa katuparan? Meron ba? Hindi kasi tayo pwedeng mag-claim na kailangan kong sundin yung propesiyang ito nang walang nag-uutos sa'yo. Ang mga propeta, ang mga alagad, bago sila gumawa ng isang tungkulin, o bago sila sumunod, o bago nila gawin, ang nais nilang gawin bilang mga Kristiyano at bilang mga Hudyo during sa Old Testament, may nag-uutos dyan. Kaya isang malaki na namang palaisipan, sino ang nag-utos kay Felix Manalo na siya ang gaganap sa propesiya? Siya ang tutupad sa propesiya. Siya ang propesiya. Meron ba? Kundi ang sabi sa kanilang pasugo mismo, sinimulan ni Felix Manalo na tuparin ang mga propesiya. So sinimulan niyang mag-isa sa sarili niyang ideya, sa sarili niyang kakayahan, sa sarili niyang imahinasyon, basta ang sabi niya sa sarili niya, tutuparin ko ang propesiya. Nang walang nag-uutos sa kanya, walang nagdidikta, at walang nagsasabi na ito ang propesiya, tuparin mo. Basta sinabi lang niya sa sarili niya, ang propesiyang ito ay para sa akin, tutupadin ko yan kasi ako yan. Hindi pwedeng ganon. Tama? Okay. Ngayon, ayon ulit sa kanilang aklat, sulatin,
Iglesia ni Cristo, letter K pa noon ha, hindi pa letter C. Binago na lang yung C na yan. Letter K talaga ang Iglesia ni Cristo. Ayon sa Iglesia ni Cristo, Maynila, Disyembre 1918, Buhay at Kapayapaan, sariling aklat nyo to. Ginoo, mapitagan naming inaanyayahan ang iyong kamahalan sa gaganaping pagdiriwang ukol sa pagpapasalamat, sanhi sa ikalibang taong buhay ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas at pagpapatong ng kamay sa kapatid na Felix Manalo sa tungkulin, pagkapastor at tagapamahala ng Iglesia. Ito'y idaraos sa Cine de Gloria Building 1649 bilang 1649 Daang San de Tondo, Manila sa ika-25 ng Disyembre sa taong ito sa ganap na ika-8 ng umaga sa nasabing araw. Lubos ang aming pag-asa na pararangalan ang iyong pagharap sa nabanggit na pagdiriwang sa araw at oras na nabanggit. Ang mga gumagalang, Ustino Casoneve, Pangulo ng Lupon, Chodoro Santiago, Kalihim ng Lupon, Federico Inocencio, Kagawad ng Lupon. See? Sa Tondo, Maynila, ika-5 anibersaryo, Disyembre 1918. Oh, ang sabi rito, mapitagan naming inaanyayahan ng iyong kamahalan sa gaganaping pagdiriwang ukol sa pagpapasalamat. Pagpapasalamat nila, yung Thanksgiving nila ngayon na tinatawag, no? Pagpapasalamat, teka lang ha, sa ika-5 taong buhay ng Iglesia ni Cristo, 5th anniversary. Doon palang pinatungan para maging punong ministro si Felix Manalo. So, how it was possible na nung tinatagang INC, si Felix Manalo agad ang siyang founder nila? Hindi, 19 yan. Kaya nga po, 5th anniversary, dun siya naitanghal bilang punong ministro dahil yung iba sa kanyang mga kasamahan na namuno dun sa iglesia mismo ay tumiwalag. Kaya ang naiwan na lang dyan si Felix Manalo, solo flight. Hindi natin alam kung anong mga naging naging issue nila. Pero siya na yung tumayo bilang siya yung pinakapuno. Sa totoo lang, si Felix Manalo ay naordinahan bilang ministro noong December 25, 1913, sa araw ng Pasko, no? Kaya ayon sa lohikal na pagsasalaysay, ang INC 1914 ay isinilang o nagsimula sa araw ng Kapaskuhan, which is December 25. Ang INC ni Felix Manalo noon ay mahilig din sila sa Christmas bonus at ilang miyembro noon ng Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo ay nagdadaos po ng Christmas party. Kaya napaka-ingrata naman kung titignan, nasasabihin ng INC 1914 na sila ay walang Pasko. Napaka-ingrata yan, no? Okay. Karamihan sa mga miyembro ng INC 1914 ay tinatago ang katotohanan na ang kanilang sekta ay nagdaraos ng Pasko. Hindi nila inaamin yan. Never mag-aamin o aamin ang mga kaanib na may Pasko ang INC 1914. Nalinlang ang ibang miyembro ng Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo sa pag-aakala na wala silang pagdiriwang ng Pasko at hindi naniniwala na ang Iglesia ni Cristo sa araw ng Pasko. Hindi sila naniniwala sa Christmas time. Ang mga naunang ebidensya o paghahayag ay nagpapakita ng katibayan na ang Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo ay nagdiriwang sa araw ng Kapaskuhan. Magpapakita ulit tayo ng mga pasugo dyan, mga references na pagpapatunay na may Pasko ang INC noon. Karamihan sa miyembro ng Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo ay mga dating Katoliko. Kaya sa aking palagay, sa sarili kong opinyon, at sa sarili kong suhestyon, mula sa puso, they are still longing to celebrate Christmas Day
Pero sila ngayon ay pinagbabawalan na ng mga pinuno o ng mga namumuno o ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo. Pero kung buhay pa po ang founder ng INC na si Felix Manalo, ay patuloy at patuloy pa rin silang magdadaos ng Kapaskuhan. Kaya lagi nating tatandaan, mga kapanalig ko, si Felix Manalo ay naordinahan bilang isang punong ministro noong December 25, 1913, at ito ay araw ng Pasko. At lagi din nating tatandaan, ipinagdiriwang ni Felix Manalo ang kanyang tinatag na sekta, which is INK, na naging INC ngayon noong December 25, 1913 at hindi po July 27, 1914. 1913 December 25 at every December 25 dyan sila nagdidiwang. Wala pong nailatala sa panahon ni Felix Manalo na nagdiwang sila ng July 27. Kahit kalkalin nyo ang background ng INC ni Felix Manalo, hindi po yan nagse-celebrate ng July 27 nung buhay pa yung matanda. Nagse-celebrate sila December 25. At sila ay nagpuputong ng kamay, sila nagtatalaga kung sino yung mga magiging ministro every December 25. Hindi po talaga July 27. Hindi po nag-e-exist ang anniversary ng July 27 during that time. December 25. Ang July 27, 1914, yan po ay araw ng pagpaparehistro lang. Yun lang yung available date. Nung sinubukan ni Felix Manalo na iparehistro sa government, kasi bawal bawal kang magtayo ng isang sekta ng hindi registered. Malalabag ka sa batas sa panahon ng mga Amerikano. So, nung nagpunta siya sa Security and Exchange Commission, itong si Felix Manalo, ang available date po ng kanilang pagpaparehistro ay July 27, 1914. Pero kahit July 27, 1914, na i-registered ang sekta ng INC, ang pagse-celebrate po ng kapatid na si Felix Manalo ay nagpapatuloy ng December 25 hanggang sa siya ay namatay. Nagdadaos yan dahil ang mga magulang ni Felix Manalo ay sagradong Katoliko, dating sakristan si Felix Manalo, at nakamulatan nila ang tradisyon ng Kapaskuhan sa Pilipinas. Hindi ganon kadali nabitawan ang isang nakaugaliang tradisyon dahil lang sa sarili mong opinyon, dahil lang sa sarili mong pananaw, o dahil lang sa pansarili mong kagustuhan. Hindi po pwede yon. Mahirap yon. Kaya pinagdiriwang at ipinagdadaos yan nung nabubuhay si Felix Manalo, ang kanilang anibersaryo, December 25. Hindi po July 27. Gawa-gawa lang yung anniversary nila. Ang pag-inom ng beer at paninigarilyo ay pinapayagan noon ng Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo dahil maging si Felix Manalo ay umiinom ng beer at naninigarilyo din. Hindi po yan ipinagbabawal noon nung nabubuhay si Felix Manalo ang magyosi-yosi. Ang uminom-uminom. Hindi. Legal yan. Tuwing December 25, ang mga Katoliko nagpapasko at makikipagsabayan noon ng anibersaryo ang mga INC. Nung panahong nabubuhay pa si Felix Manalo, yung mga miyembro niya nagyoyosi. Si Felix Manalo ay nananabako. Isa yan sa naging addictions niya, ang pananabako. Siyempre, nananabako ka tapos papagbawalan mo yung miyembro mo na wag manigarilyo, hindi pa pwede yun. Pag ikaw magsasabi ka na wag kang manigarilyo, make sure hindi ka naninigarilyo. Pag ikaw hindi ka umiinom, pag ikaw umiinom ka ng beer, pagbabawalan mo yung nag-iinom, hindi pa pwede din yun. Dapat hindi ka rin nag-iinom ng beer. Sa panahon ng nila Felix Manalo, lalo na si Felix Manalo mismo, nagbibir yan. Marami pong mga kuha na larawan na si Felix Manalo ay nahuli at nakitaan na naninigarilyo ng tabako at meron siyang beer na may hawak. Actually, may mga parol pa nga eh. 'Di ba? May mga parol, may mga Christmas decorations. Yun yung panahon noon kasi ang Pilipinas, puro Katoliko yan. Hilaw pa yung
yung mga protestante. Kaya lang dumami ang protestante rito simula nung naghirap ang bansang Pilipinas. Simula lang nauso ang ayuda. Noodles kapalit ng pananampalataya mo. Trabaho kapalit ng pananampalataya mo. Gusto mo magsulpot? Bibigyan kita ng work. Magsulpot ka lang. Gusto mo ng pagkain, ng bigas, ng noodles, ng delata? Sige, ibibigay ko sa iyo yan. Magsulpot ka lang. Dahil mahihirap ang mga Pilipino, no? Nagawa ng mga ibang protestante na bilhin ang faith ng mga Pinoy. Kaya kumalat ang Protestantism dito. Kasi ang pagiging Katoliko, nating lahat ay hindi po tayo bayad. Whether you are defending the Catholic Church, whether na ikaw ay asheret dyan, o whether ikaw ay lectors, commentators, libre po yan. Wala pong bayad yan. Dahil yung ibang mga Pilipino na Katoliko, mahihirap lang, nagawa nilang ipagbili ang kanilang pagiging Katoliko sa isang lata ng sardinas at sa isang kilo ng bigas. Yun po yung totoo. Ngayon, ayon sa Pasugo, December 1956, page 10, Emiliano Agustin, ang Pasko natin. Sumilang si Jesus sa abang sabsaban. Tinubos tayo sa dilim ng buhay, si Jesus ang ating Pasko, ang kapayapaang dapat matamo. See? Meron dito sa Pasugo, 1956, page 10 ni Emiliano Agustin. At buo po yung kopya ko niyan. Bubuuin natin, ha? Teka lang. Di sila pwedeng magsinungaling sa atin. Diyos ko, ako pa ba? Ayon dito sa kanilang Pasugo, buuin natin. May Pasko yan, hindi pa pwedeng wala silang Pasko, no? Okay. Dito sa Pasugo, December 1956, page 10, ni Emiliano Agustin. Ang sabi rito, sumilang si Jesus sa abang sabsaban. Tinubos tayo sa dilim ng buhay. Si Jesus, ang ating Pasko, ang kapayapaang dapat matamo. Okay. Tayo'y nagkasala at mga naligaw na wala ng Diyos at kapayapaan. Si Jesus ang ating maligayang Pasko, ang kapayapaang dapat matamo, liwanag ng buhay sa patay na mundo, biyaya ng Diyos sa handog na Kristo. Tanggapin si Kristo ng buong pag-ibig, tanging aginaldo ng Diyos sa langit. Sa salang marumi, mabisang panlinis, at magiging dapat sa dugong natigis. Sumunod kay Jesus ang mga naligaw, maamong pasakop sa kanyang paraan. Tumatawag siya at laging naghihintay, may laang patawad sa mga nagbagong buhay. Iwan na ang sama at magbalik loob, at buong pagsuyong lumapit kay Jesus. Kung hindi sa kanya na dakilang handog, walang kaligtasan sa hatol ng Diyos. Oh! Sabi, oh! Ang Pasko natin, puno ng pagsuyo, ang dakilang Kristo sa salay umako. Sa Paskong marilag, tanggapin sa puso ang kapayapaang mahigit sa ginto. Ang kapayapaan o tunay na Pasko, tatanggapin nating Iglesia ni Kristo. Iglesia ay katawan at siya ang ulo. Sa sumpa ng utos, itinubos na tayo. Maghari sa puso ang kapayapaan at sa manunubos, huwag, teka lang madilim ha. At sa manunubos, huwag hihiwalay. Kanyang iglesia ay mapanatiling malaya, may buhay at langit pagdiriwang, may buhay at langit pagdating ng araw.
So, tong tula na to, yan ay tula na isinulat ng isa sa punong ministro ng Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo na si Emiliano I. Agustin. Ito ay mababasa sa Pasugo 1956, page 10, December, Emiliano Agustin. Sila ay may Pasko. Hindi pa pwedeng walang Pasko. Ang pagkakatatag ng sekta ng INC ay naitatag sa panahon na kung saan hilaw pa ang mga sulpot sa Pilipinas. Ang pagkakatatag ng sulpot na INC ay naitatag na kung saan ang buong Pilipinas ay nagdadaos ng Kapaskuhan. Kaya ang lahat ng mga sulpot noon ay nakikiadapt, nakikisalamuha, nakikisama, nakikispagsabayan, nakikiselebrasyon sa Pasko ng mga Katoliko. Kaya kung inyong papansinin, yung mga naging pag-uugali ng mga sinaunang protestante sa Pilipinas, isa na rito ang INC. May mga INC pumupunta sa handaan ng Pasko ng mga Katoliko. May nakikipiesta, may nakikikain sa handaan, may nakiki-exchange gift. May mga kilala pa akong INC na bagamat sila ay INC, pag namatay yung kanilang mga kamag-anak, pumapasok din sa loob ng simbahan. Bakit? Dahil yung mga adaptations na yan ay umiiral na sa panahon na ang ating bansa ay hilaw pa sa sulpot. Hilaw pa tayo sa sulpot eh. Kumbaga wala pang sulpot. Kaya kahit ang mga protestante noon na bagong pasok sa Pilipinas, uma-adapt yan sa mga selebrasyon natin. Kaya wag nyong i-deny na walang INC na hindi nakikipasko, meron. Dahil ultimo si Felix Manalo ay nagdiriwang ng Pasko. Hindi pwede na ang mga protestante noon sa Pilipinas ay hindi a-adapt ng Pasko dito sa Pilipinas, why wala kayong maaakay. Nung kayo ay pumasok sa bansang Pilipinas, ang buong Pilipinas ay sagrado katoliko, walang protestante rito. Ipinagbawal yan ng mga Kastila sa loob ng 300 taon. 300 years tayong sinakop ng mga Kastila. Sa loob ng 300 taon na yon na walang protestante dito, pulido at solid ang Pilipinas na mga Katoliko. Kaya nung pumasok kayong mga sulpot sa Pilipinas, nasaksihan ninyo ang ganda ng Kapaskuhan ng sariling bansa natin. At dahil pinasok ng mga banyaga at ng mga asong ulol, lobo pala, ang Pilipinas para kumuha ng mga mahihinang tupa dito, hindi kayo pwedeng magsolo at sabihin nyo yung mga tao wag kayong magpasko. Hindi pwede. Dahil pumasok kayo ng Pinas, nagtatag kayo ng mga iglesia sa Pilipinas na kung saan ang Pilipinas noon, ang buong bansang Pilipinas ay nagdidiwang ng Kapaskuhan. Kaya ang ginawa ng mga sinaunang sulpot dito sa Pilipinas, nakiadapt yan. Umadap, nakipasko, sumabay, nakipagsabayan, dahil wala kayong maaakay kung hindi nyo yayakapin ang Pasko ng mga Katoliko sa Pilipinas. Tulayan ng punong ministro, 1956 ng Pasugo ng INC. Dito tayo sa Pasugo, December 1957, page 1. Ito naman ay lathala ni Pedro Reyes Villanueva. At Pasko na naman, magsabit ng parol sa mga bintana. Naghahanda ang mga tao ng mga pagkaing sagana. Nagsuot ng hiyas ang mga dalaga at mga binata. Nagdiwang ang lahat magbuhat sa mga lolot, mga hanggang mga bata. Tignan nyo, sa Pasugo nyo mismo, December 1957, page 1, sulat at lathala ni Pedro Reyes Villanueva, at Pasko na naman. Pag sinabing na naman, paulit-ulit silang nakikiisa sa Pasko ng Katoliko. Ano pang sabi niya? Magsabit ng parol sa mga bintana. Nagpaparol kayo.
may parol ang bahay ni Felix Manalo. Bakit? Dahil si Felix Manalo ay isang Pilipino. Nakamulatan ang kaugalian at tradisyon ng simbahang Katoliko sa pagdadaos ng Pasko. Ang bawat tahanan sa kanilang mga bintana ay may mga parol. Hindi pa pwedeng hindi siya magsabit ng parol, tas buong Pilipinas nakaparol. Mapapahiya siya. So, kailangan niyang umadap. Wala siyang choice. Hindi niya pwedeng baguhin on the spot ang tradisyon ng Pilipinas pagdating sa pagdidiwang ng Pasko. Ano yun? Bigla siyang susulpot. Kaaway niya yung iba't ibang mga protestant. Sasabi niya, o tanggalin yung mga parol niyo. Tapos yung kapitbahay mo, lahat nakaparol. Nagpapatugtog ng mga Christmas music, Christmas songs. Baka tanungin sila ng mga tao, ano nangyari sa'yo? Nasaan ang parol mo? Mga chismosa mga tao noon. Nagpaparol sila. Kaya nga ang sabi ni Pedro Reyes Villanueva sa sinulat niya sa Pasugo noong December 1957, page 1, at Pasko na naman. May Pasko yan sila, hindi pwedeng wala. Hindi nila pwedeng baguhin ang tradisyon sa Pilipinas. Hello, kakatatag mo lang, babaguhin mo yung buong Pilipinas na matagal nang isinasagawang tradisyon? Aba, baka magtaasa ng kilay ang mga Pilipino sa inyo, di ba? Kaya, at Pasko na naman, magsabit ng parol sa mga bintana. O, nagsasabit sila ng parol. Tas sabi pa, naghahanda ang mga tao ng mga pagkaing sagana. Tuwing sasapit ng Pasko, naghahanda ang INC ng mga pagkain. May Christmas party yan, may exchange gift yan. Yan ang orihinal na tradisyon ng INC ni Felix Manalo. Nagsusuot ng hiyas ang mga dalaga at mga binata. Nagsusuot ng kwintas ng mga magagandang burloloy kapag may Pasko. Kaya nga, di ba, anong kaugalian ng Pasko? Oy, nakabago, bagong sapatos, bagong damit. Bakit? Pamasko mo yan, no? Kasi yun ang kaugalian kapag darating ang Pasko, ay kapanganakan na ni Lord Jesus. Kailangan bago yung damit ko. Sasalubungin ko yung birthday niya, naka-new outfit ako. Kailangan maganda ang mga hikaw-hikaw ko, maganda ang sapatos ko. Na hanggang ngayon, yung kaugalian na yan ay nagpapatuloy na kapag sasapit ang Pasko, lahat tayo bago. No? Hindi na nga lang ngayon. Kasi ngayon talagang kailangan natin maging practical. Ang hirap ng buhay ngayon. Pero during their times, nakabago yan. Nakapustura yan. Kasi Pasko. Ganon din ang INC. Nung buhay pa si Felix Manalo, naka-outfit yang mga yan. Nag-aayos yan. Presentable yan. Kasi ang tunay na Pilipino, kung ikaw ay lehitimong sinilang sa Pilipinas at naabutan mo ang panahon ni Felix Manalo, ikaw ay magdidiwang ng Pasko. Dahil yung panahon ni Felix Manalo, hindi pa ganon kahinog ang mga protestante. Tayo ay purong katolikong kristyanong bansa. Kaya kung papansinin ninyo sa ating bansa, ang pagdadaos ng Kapaskuhan sa ating bansa ay napaka-elegante. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, nararamdaman ng bawat lugar na ito ang Kapaskuhan. Dahil hindi naman talaga tayo na open sa mga sulpot. Ang Kristyanismo na umiiral lang sa bansang Pilipinas, Katoliko lang. Hindi tayo ipinamulat ng mga Kastila na may sulpot dahil ipinagbabawal yan noon. 1900s lang tayo pinasok ng sulpot. 1900s lang tayo, ang bansang Pilipinas, pinasok ng protestante. But 1899 up to 1521, when the Spanish colony sinakop ang bansang Pilipinas, hindi po nila alam ang protestante pagdating sa Pilipinas. Ipinagbabawal yan. Dahil ang may karapatan lamang na magturo ng salita ng Diyos sa ilalim ng relihiyong Kristyanismo is only the Catholic Church. Why? Because the Catholic Church, tayo lang ang nag-compiled ng Bible. Atin ang Bible, tayo bumuo, tayo sumipi, at higit sa lahat,
tayo ang unang gumamit. Walang sino man ang may karapatang gamitin ang gawa ng simbahang Katoliko para mandigaw ng tao. Kung hindi, parurusahan ka ng bawat gobyerno sa iba't ibang bansa na nagpapasakop sa simbahang Katolika sa ilalim ng relihiyong Kristyanismo. No? Malinaw, di ba? So, dito tayo sa Pasugo, December 1952, page 64 ni Pedro Reyes Villanueva. Ang sabi rito ni Pedro Reyes Villanueva sa kanyang sulat sa Pasugo, December 1952, ang Paskong Kristiyano. Kung may aginaldong dapat tanggapin, ito ay si Kristong sumilang sa Belen. Diba? May Belen sila. Sa panahon ni Felix Manalo, gumagawa yan ng Belen. Gumagawa sila ng Belen. Kaya hindi ako naniniwala na si Felix Manalo ay magsasabing hindi Diyos si Kristo. Kasi ang lahat ng taong nagdadaos ng Pasko ay naniniwalang Diyos si Kristo. Hindi sila pwedeng umadap sa pagdadaos ng Pasko nating mga Katoliko kung hindi nila yayakapin si Kristo ay Diyos. Wala kang karapatang magpasko kung hindi mo Diyos si Kristo. Kung magpapasko ka at hindi mo kiniklaim na si Kristo ay Diyos, ikaw ay nagpapasko kasama ang mga pagano. Ang mga pagano ay nagpapasko sa paniniwalang si Kristo ay hindi Diyos. So kung magpapasko ka at hindi ka naniniwalang Diyos si Christ, ang Pasko ng mga INC during that time nung nabubuhay si Felix Manalo ay Pasko ng mga pagano. Dahil kahit ikaw ay Protestant, kung ikaw ay nakikiisa sa kapaskuhan ng simbahang Katolika, ikaw ay yumayakap, naniniwala at sumasampalataya na si Kristo ay Diyos. Kung hindi ka sumasampalataya na si Kristo ay Diyos at ikaw ay nagpapasko at sumasabay sa kapaskuhan ng simbahang Katolika, sino ang sinasabayan mong Pasko dito? Ang nagdidiwang ng Pasko na hindi naniniwalang si Kristo ay Diyos ay mga pagano lang. Kaya kung hindi Diyos si Kristo ng mga INC at sila'y nagpapasko at sumasabay sa Pasko nating mga Katoliko, paganong Pasko sila. Sila ang tunay na sumasamba kay Sol Invictus. Sila ang tunay na winter solstice. Hindi po tayo. Ang Pasko natin ay hindi pwedeng tawaging pagano, hindi pwedeng tawaging winter solstice dahil ang ating Pasko ay hango sa Gregorian calendar. Hindi po yan hinango sa pagan calendar na which is tinatawag na Julian calendar under ni Julius Caesar. We have our own calendar. We have our own traditions. And these traditions yan ay ibinigay at ipinamana sa atin ng mga sinaunang Kristiyano na dapat hanggang ngayon ay nagpapatuloy. At ang mga traditions niya yan ay ibinigay sa atin para maintindihan natin kung ano ang naging kulay at buhay nito sa mga mananampalatayang sinaunang Kristiyano during that time. Maliwanag po ba? Okay. Dito tayo sa Pasugo, December 1956. Eranio Manalo to. Kay Eranio Manalo to ha. December 1956, Pasugo, Eranio Manalo, ang sabi, "Our Christmas was born on a lowly manger, redeeming us from the darkness of life. We who were lost by sin, deprived of God and His peace. Jesus and our Merry Christmas, the peace that we should attain." Even si Eranio Manalo ay bumate ng Merry Christmas. Ito ay mismo sa pasugo nila, December 1956, Pasugo, ang nagsulat, ang naglathala ay si Eranio Manalo na nagsasabi, "Our Christmas was born on a lowly manger, redeeming us from the darkness of life. He who were lost by sin, deprived of God and His peace. Jesus and our Merry Christmas, ho, 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 ho. The peace that we should attain." So maging ang mga INC ni Felix Manalo ay nakikiisa at nakikibahagi sa kapaskuhan
ng ating simbahan. Hindi po tayo dapat basta-basta na lang maniwala sa sinasabi sa atin ng mga ministro, ng mga pastor natin, nang hindi rin natin to inaaral. Hindi lahat ng naririnig natin ay tama. Hindi rin lahat na dahil magaganda sila bumigkas ng pananalita ay dapat din nating paniwalaan. God gave us knowledge, God gave us wisdom na alamin kung totoo ba yung tinuturo sa atin. No matter what kind of tone that they are using, whether it is malumanay or not, whether it is palaban or not, but as long as inaaral mo din yung kanilang sinasabi, malalaman at malalaman nyo ang katotohanan. Huwag tayo magpamanipula dahil lang sa postura, dahil lang sa timbre ng boses, o dahil lang sa kung paano sila magbitaw ng salita. Ang tunay na matalino, bagamat alam natin na nakaaya-aya, yung nagsasabi sa atin na ito ang dapat nating paniwalaan, ang tunay na matalino, inaalam kung totoo ba yung sinasabi nila. Para hindi tayo maligaw, para hindi tayo matawag na mangmang, para hindi tayo matawag na stupido at estupida, matuto tayong mag-research. Tatandaan, hindi lahat ng naririnig ay tama, hindi lahat ng nakikita ay tama, at hindi lahat ng nararamdaman ay tama. Dapat aralin din natin yung mga bagay-bagay na naa-adapt natin sa mga nasa paligid natin, lalong-lalo na pagdating sa aral ng ating pananampalataya. Maging maingat, maging mapanuri, dahil ang bawat paniniwala natin pagdating sa ating pananampalataya, yan ang magdiligtas sa atin sa huling hantungan. Kaya kung ano ang pinaniniwalaan mo at hindi mo yan inaral at mali ang sinasampalatayanan mo dahil sa maling katuruan na mga taong pinakikinggan mo, kaluluwa mo ang nakasalalay dyan. So, kailangan nating mag-aral ng maigi, mag-research, at higit sa lahat, alamin, totoo ba ang tinuturo sa akin ng mga pastor at ministrong ito? Siguro much better kung magkakaroon tayo ng sarili nating pag-aaral, sarili nating pagsusuri. Open na ang social media ngayon. Madali na lang mag-aral at mag-research sa mga Google, madaling mahanap ang mga standard references. Hindi na tayo mahihirapan. Siguro, kaya maraming naaakay, kaya maraming nagsusulpot, kaya maraming nagagalit sa Pasko dahil unang-una, tamad mag-aral. Pangalawa, mapanghusgang mga mata. Makakita kayo ng imperfections, makakita kayo ng mga hindi nyo gusto, iniisip nyo agad, wala ang Diyos dito kasi ang sasama nilang tao. Minsan, kailangan din nating ilugar ang mga sarili natin na lahat tayong mga tao ay may kapintasan at nagkakasala. Kung sakali man dumating sa pagkakataon na hindi natin gusto yung nakikita doon sa pag-uugali ng ibang tao, tignan din natin ang sarili natin. Meron din ba tayong pag-uugali na hindi kaaya-aya din sa paningin ng iba? Hindi naman dito basihan kung ano ang nagiging pag-uugali ng ibang tao na nakikita natin. Ang basihan dito yung aral. Doon lang tayo magpo-focus. Yung aral ba na itinuturo ng ibang sekta at yung aral ba ng simbahang Katoliko ay accurate? Ano ba yung mas accurate? Ano ba yung mas tama? Ano ba yung mas wasto? Kapag tayo ay magsasaliksik at mag-aaral, ipikit nyo ang inyong mga mata, huwag kayong titingin sa mga bagay na magpapahina sa inyo, bagkus mag-focus kayo sa mga differences ng mga aral ng iba't ibang protestante. At doon natin maiintindihan kung gaano kahiwaga ang katuruan ng ating simbahan. Ang simbahan na hindi kayang ipakilala o ipromote ang kasaysayan ng kanilang pagkakatatag ay matatawag na peke at bula ang simbahan. Tayo, ang pagdiriwang ng Pasko, ang pagdiriwang ng bagong taon, ang pagdiriwang ng mahal na araw, o anumang pagdiriwang sa loob ng ating simbahan ay kaya nating ipaliwanag at kaya nating sabihin na may tapang at lakas ng loob na ang kasaysayang ito ay nagmula sa sinaunang Kristiyano. Pero kaya nga ba na ipaliwanag ng Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo kung bakit sila nagkaroon ng pagdiriwang ng Pasko at kailan nagpasimula ang Thanksgiving nila? At sino ang nagsabi sa kanila na magkaroon sila ng Thanksgiving at ano ang gamit-gamit nilang kalendaryo sa pagdadaos ng Thanksgiving? Bago kayo magdaos ng isang anibersaryo, bago kayo magdaos ng bagong taon,
lagi nyong aalamin kayong mga Iglesia ni Cristo na pilit umuusig at dumudurog sa pagdiriwang naming mga Katoliko sa araw ng Kapaskuhan. Isipin nyo rin, saan kayo kumukuha ng petsa ninyo sa pagdiriwang ng inyong mga kaarawan? Saan nyo kinukuha ang petsa ng inyong anibersaryo? Sino nag-utos sa inyo na dapat kayong magdaos ng Thanksgiving? At higit sa lahat, kung kayo ang tunay na tatag ni Kristo, bakit kayo nakikigamit sa mga binuo ng simbahang Katolika, including the Gregorian calendar at yung Bible itself na ginawa ninyong negosyo para pagyamanin ang pamilya Manalo. So yun lang po, Merry Christmas everyone, at magkakaroon tayo ng ikalawang presentations. Abangan nyo po yan, no? Magpapahinga lang ako ng 30 minutes. So magtatapik ulit tayo ng pangalawang presentations patungkol naman po sa Christmas lights. Christmas lights ng Catholic Church. So yun lang po, maraming salamat. Have a Merry Christmas, guys, and God bless you. Shout out po pala sa lahat ng mga nanood. Bye-bye!